Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa lahat ng mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Aljur. 38 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Samar. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa isang estrangherong lalaki na nakasalamuha ko noong nagkaroon ng piyesta sa aming lugar dito sa probinsya. Bisperas ng piyesta noon nang utusan ako ng aking nanay na bumili ng karne at lamang loob ng baboy upang gagawin daw naming potahe para sa bopis. Dahil wala naman kaming alagang baboy, naisipan na lamang namin na bumili na lamang ng karne sa palengke. Magtatakip silim na noon nang pumunta ako sa palengke. Mabuti na lamang at may inabutan pa akong mga nagtitinda sa katayan ng baboy. Pagkatapos bumili ay masaya at nagmamadali akong umuwi dahil may kalayuan ang aming bahay. Tumutulo pa ang dugo ng sariwang karne kahit nakaplastik na ito. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Lumingon-lingon ako sa aking paligid, ngunit wala akong taong nakita. Ang tanging naapuhap ko na lamang ay ang mga sira-sira at abandonadong bahay sa gilid ng tinatahak kong daan. Noong mga sandaling iyon ay tila bumigat ang simoy ng hangin. Nagsitindigan tuloy ang aking mga balahibo sa braso at batok. Ganun pa man ay ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglalakad kahit pa nabalisa ang aking isipan. Hindi ko maipaliwanag, Kuya Bari, kung bakit pinagpapawisan ako kahit sobrang lamig naman ng paligid. Napahinto na lamang ako sa aking paghakbang nang may maulinigan akong tunog na sa pakiwari ko po'y nagmumula sa hindi ko malamang nilalang. Malakas ang kutob ko na may mga matang nagmamasid po sa akin. Mata na pagmamay-ari ng isang nilalang ng dilim na naroong nakakubli sa masukal na bahagi. Hindi ako nagpatinag. Mabilis kong inihakbang ang aking mga paa at paspasan akong naglakad na nasundan ng sunod-sunod na pagkaluskos sa paligid. Hindi ko maiwasang mapalingon sa aking likuran, Kuya Bari. Lingon sa likod, sa magkabila kong gilid at muling idinako ang tingin sa aking harapan. Noong aksidente akong napalingon sa aking likuran, nakita ko ang isang itim na malaking aso. Umaangil ito at tumutulo ang mga laway na wari bang takam na takam. Wala akong ilaw o sulo ng mga oras na iyon. Mabuti na lamang at bilog na bilog ang buwan, kaya kahit papaano po ay naaaninag ko pa rin ang daan. Tumakbo ako papalayo sa malaking itim na asong iyon. Sobrang bilis ng kabog ng aking dibdib dahil sa tindi ng takot ko. Kakaibang aso kasi iyon, hindi pangkaraniwan. Maya-maya, sa sobrang liksi ng nilalang, ay naabutan ako nito. Dinambahan ako nito mula sa likuran ko na ikinadapa ko sa lupa. Sobrang bigat po kasi ng malalaking paa ng aso at nag-iwan pa iyon ng mga mahahabang kalmot sa aking likod. Damang-dama ko po kung papaano bumaon sa aking balat ang matatalas at mahahabang kuko ng asong iyon. Takot na takot ako. Buong akala ko, iyon na po ang katapusan ng aking buhay. Yun pala, ang karning daladala ko, ang puntirya ng aso. Sinunggaban ng supot ng karne na aking tangan-tangan. Pagkatapos ay tumakbo na ang aso papalayo. Walang yang aso ka. Panghanda namin sa piyesta yan. Ibalik mo yan, hayop ka. Biglang nawala ang takot na nararamdaman ko. Biglang pakiramdam ko ay isang normal na lamang na aso iyon. Mas natakot ako na baka mapagalitan ako ng aking nanay
kung wala akong madadalang karni pauwi. Tumayo ako. Kumuha ako ng isang matulis na patpat at hinabol ko ang aso. Sa bawat bato na aking nakikita o kahit kahoy ay pinupulot ko upang ibato sa asong yun. Maya-maya lamang ay napahinto na lamang ako sa aking pagtakbo dahil huminto rin ang aso sa kanyang pagtakbo. Habang kagat-kagat nito ang supot ng karni, ay lumingon ito patungo sa aking direksyon. Ang mukha ng aso ay mas bumagsik pa. Galit na galit siguro ito sapagkat nasaktan ko siya sa bawat pagbato na ginawa ko kanina. Bumagsak ang supot ng karne sa lupa dahil binitiwan iyon ng bibig ng aso. Biglang umangil ito. Nagkiskisan ang mga pangil at tumakbo patungo sa aking direksyon. Agad ko namang inihanda ang aking sarili. Tinibayan ko ang pagkakatayo ng aking paa. Tiniyak ko na hindi ako mabubuwal at palaging nakabalanse ang aking katawan sa oras na dambahan ulit ako ng asong ito. Nang marating na nga ng aso ang aking kinatatayuan, dumamba ito. Agad ko namang ipinuwesto ang matulis na patpat na aking hawak-hawak. Kasabay ng pagdamba ng aso sa aking harapan ay ang pagtusok ng patpat sa kanyang tiyan. Napaungot ang aso sa sobrang sakit. Pagkatapos ay paika-ika itong tumakbo papalayo sa akin. Muli nitong kinuha ang nakaplastik na karne. Dahil batid kong nangihina na ito, sinundan ko ang aso. Alam kong hindi kaagad iyon makakalayo. Nasipat ko na tila pumasok sa isang abandonadong bahay ang asong yun. Marahan akong sumunod sa pinuntahan ng aso. Hinanap ko ang aso ngunit wala akong nakita. Ang naabutan ko na lamang doon sa loob ng isang abandonadong bahay ay isang matandang lalaki na tila uugod-ugod na. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan. Habang sa kanyang tabi naman ay makikita ang supot ng karne na binili ko kanina sa palengke. Agad akong nagtaka. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid upang hanapin ang aso. Subalit hindi ko na naaaninag ito. Tuloy naisip ko na baka ang matandang iyon at ang itim na aso ay iisa. Ngunit naisip ko rin na imposible dahil malabong mangyari ang mga ganoong bagay. Liban na lamang kung ang matandang lalaking iyon ay isang aswang. Iho, tumalo na sa bintana ang aso. Nang makita ko siyang may daladalang karne, ay agad ko siyang pinagpapalo dahil wala akong ulam. Nakuha ko ang karne, ngunit nakatakas ang aso. Natakot siguro sa akin. Wika ng matanda at ito'y ngumisi. Dahil sa sinabi ng matanda, ay nakaramdam naman ako ng awa. Hindi ko po kasi akalain na may nakatira pa pala sa sirasirang bahay na iyon. Nakiusap sa akin ang matanda na kung po pwede ay bigyan ko raw siya ng karni. Subalit hindi po ako pumayag dahil kakaunti lamang po ang karni na aking binili. Sapat lamang po iyon sa amin. Kung bibigyan ko pa ang matanda, baka wala nang makain ang mga taong bibisita sa aming bahay kapag piyesta na. Dahil sa aking itinuran ay napayuko na lamang ang matanda. Nang makuha ko ang karni ay agad akong nagpaalam sa kanya upang umalis na. Mabilis akong naglakad pa uwi at tumakbo na rin upang mapadali ang aking pag-uwi. Noong makarating sa aming bahay, nakita kong nag-aabang na ang aking nanay sa may pintuan. Alalang-alala siya dahil ang tagal ko raw pong bumalik. Napakamot na lamang ako sa aking ulo at hindi na ako nagpaliwanag pa. Nang gabing iyon ay nagluto kami ng tanging maiuulam lamang at ang ibang karne ay pinakuluan at kinabukasan na lamang namin lulutuin iyon sa araw ng mismong piyesta.
Tatay, ang konti naman ang handa natin. Baka po pwedeng katayin na lang natin yung mga panabong mong manok. Pabiro kong sambit sa aking ama. Nasigawan tuloy ako dahil sa aking sinabi. Ayon po kasi kay tatay, mamalasin daw siya sa sabong kapag nagsambit na kakatayin ang kanyang mga alagang tandang. Ganun pa man, nauwi pa rin sa tawanan ang aming kwentuhan sa hapagkainan. Pagkatapos kumain ay agad akong umidlip dahil galak na akong sumapit ang piyesta. Magkakaroon kasi Kuya Bari ng kasiyahan sa aming purok. May sayawan na magaganap sa liwasan at marami ang mga maghahanda ng pagkain. Kahit kakaunti lamang ang aming ihahanda, excited pa rin po ako dahil iba talaga sa pakiramdam ang pagdiriwang ng piyesta. Nang mamukadkad ang bukang liwayway ay kaagad akong nagising dahil sa ingay ng mga nagpaparada. Gumala-gala ako sa may liwasan at nakita ko ang daming mga nagtitinda roon ng mga kakanin. Ang daming naglalako ng mga kung ano-anong uri ng paninda. Aliw na aliw ako sa mga rabbit at mga sisiw na may iba't ibang kulay. Sa kabilang dako naman ay may mga salamangkero na nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagmamagic. Ang ibang tindero ay may mga ibinebentang mga kakaibang bagay na ayon po sa kanila ay pananggaraw kontra sa mga aswang. Dahil nga po hindi ako naniniwala sa mga aswang, hindi ko na iyon binigyan pa ng pansin. Nakikain din ako sa mga kabahayan na may mga handa. Nang mapagod ay umuwi muna ako at tumulong sa aking nanay sa pagluluto. Bahagya akong nalungkot dahil wala kaming bisita. Nainggit tuloy ako sa ibang bahay roon sa aming lugar na may maraming bumisitang tao. Sa mga bahay na pinuntahan ko ay maraming mga bata. Ngunit sa amin, wala naman akong nakakalaro. Ganun pa man, masaya pa rin ako at kasama ang aking nanay at tatay. Nagpaalam na rin ako sa kanila na gusto kong gumala ulit sa liwasan kapag kumagat na ang dilim. Marami po kasing mga kasiyahan ang magaganap sa piyestahan, lalong-lalo na kung gabi. Agad namang pumayag ang aking nanay at tatay. Dahil sa tuwa ko po ay minainam ko muna ang matulog upang pwede akong magpuyat sa mga susunod na sandali. Nang magising ako, nagulat ako dahil gabi na pala. Hindi man lang ako ginising ni nanay at tatay. Hindi na ako tuloy nagbihis pa at nagmadali akong nagpaalam sa mga magulang ko. Bit-bit ang flashlight ay nagtatakbo ako patungo sa liwasan. Doon naabutan kong nagsasayawan na ang mga tao. Ang ingay ng mga tugtugin at ang daming mga batang naglalaro. Nakipaglaro ako at nakipaghabulan din sa mga kapwa kong bata. Maya-maya lamang ay may nabangga akong isang matandang lalaki. Bumulagta ang matanda sa lupa dahil sa lakas ng pagkakabangga ko sa kanya. Nagulat ako at nag-alala dahil sa aking nagawang kasalanan. Agad ko namang tinulungan tumayo ang matanda at humingi ako ng tawad sa kanya. Nang makita ko ang mukha ng matanda, saka ko napag-alaman na siya ang matandang nakasalamuha ko kahapon. Siya yung taong tumulong sa akin na agawin sa aso ang binili kong karne. Lo, kayo po pala yan. Abay napadayo po yata kayo sa piyesta sa aming lugar. Bati ko sa kanya. Gumisi naman ang matandang lalaki at tinapik ang aking balikat. Iho, gutom na kasi ako. Wala akong makain sa amin eh. Nalaman kong piyesta pala dito, kaya nagtungo ako dito upang makikain. Marami kasing handa dito. Yung iba, palakad-lakad lang. Tugon ng matanda sa akin. Nagtaka naman ako sa kanyang winika. Ngunit marahil ay hindi ko lang siya maintindihan dahil matanda na siya
at medyo mahina ang kanyang boses. Sa lahat ng mga tao, siya lang ang hindi ko lubusang kakilala. Ang mga tao kasi Kuya Bari sa lugar na iyon ay galing sa mga kalapit baryo at mga taga sa amin. Pero ang matandang iyon ay kahapon ko lang nakita. Kahapon ko lang din nalaman na nakatira pala siya doon sa abandonadong bahay. Ngunit ayon sa kanya, taong lansangan daw siya. Palaboy-laboy lang daw siya at wala siyang permanenteng bahay. Aksidente ko lang daw siya na naaktuhan kahapon sa isang abandonadong bahay. Ay, ganun po ba? Nakakain na po ba kayo? Pagtatanong ko sa kanya. Oo, kaya lang parang kulang pa eh. Nagugutom pa ako, iho. Sagot niya. Dahil doon, napagpasyahan kong papuntahin siya sa amin. Agad namang siyang tumango at walang pag-aalinlangang pumayag. Sakto dahil wala naman kaming bisita, Kuya Bari. Iniwanan ko ang aking mga kalaro at sinamahan ko ang matandang lalaki patungo sa aming bahay. Inalalayan ko pa nga siya sa kanyang paglalakad. Aksidente kong nahawakan ang kanyang tagaliran at yan. Dahil doon ay agad na napasigaw ang matanda at umangil na parang asong bangaw. Naitulak niya ako na ikinatumba ko naman sa damuhan. Hindi ko akalaing malakas pala ang matandang iyon. Bigla akong kinabahan sa kanyang ikinilos. Bigla na lang kasi siyang naging agresibo sa hindi ko malamang dahilan. Napaisip tuloy ako kung ano ba ang mayroon sa kanyang tiyan. Ngunit hindi pa man nagtagal, agad na humingi ang matanda ng paumanhin. Nagulat lang daw siya. Ngumiti naman ako, Kuya Bari, at muling inakay siya sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad ay may nakasalubong kaming mga tao. Ayon sa kanila, nawawala raw ang kanilang anak. May nakasalubong din kaming mga tao na hinahanap ang nawawalang kamag-anak nila na lalaki. Iniisip ko na lamang na baka nakikipagsayawan sa liwasan ang mga taong hinahanap nila. Hindi ko na lamang iyon pinagtuunan pa dahil baka simpleng problema lamang yun. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad habang akay-akay ang kasama kong matanda. Nakayuko lamang ito na wari bang ayaw magpakita ng muka sa mga taong aming nakakasalubong. Hindi rin nagtagal ay narating namin ang aming bahay. Doon ay nakita kong nakaabang sa pintuan ng bahay namin ang aking nanay. Tinanong niya ako kung sino ang aking kasama at sinabi ko namang isang mabait na kaibigan. Isinalaysay ko sa aking nanay at tatay na ang matandang lalaking iyon ay isang palaboy na kinakailangan ng pagkain. Dahil po likas sa aming pamilya ang pagiging maawain, agad nilang pinatuloy ang kasama kong matanda. Pagkatapos ay hinainan na nila ng pagkain. Lolo, pasensya na po kayo ha kung kakaunti lang po ang handa namin. Ito lang kasi yung karne na binili ko po kahapon. Wika ko sa matanda, ngunit ngumiti lamang siya bilang tugon. Sa gutom niya ay nilantakan niya kaagad ang pagkain. Ngunit nang maubos ang pagkain, ay bigla siyang nagsuka. Isinuka niya ang lahat. Sumama ang pakiramdam ng matanda at biglang nawala ng malay. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Nataranta tuloy maging sila nanay at tatay dahil sa nangyari. Balak sana naming isugod sa barangay ang matanda pero mabuti na lamang at nagkamalay bigla ito. Doon ay ipinagtapat ng matanda sa amin na hindi tinatanggap ng kanyang katawan ang mga pagkain na may mga pampalasa, kagaya na lamang ng bawang. Agad kaming humingi sa kanya ng paumanhin dahil napahamak pa siya dahil sa pagkaing ipinakain namin sa kanya. Dahil po sa nangyari, minabuti na lamang namin na pagpahingahin muna ang matanda sa aming bahay. Gusto man itong umalis,
Ngunit hindi namin siya pinayagan upang makapagpahinga muna. Baka kasi mahilo siya at mawala ng malay muli. Saka isa pa, delikado na rin kasi sa labas dahil baka makursunadahan pa siya ng mga lasing. Nang gabing ding iyon ay nagpaalam si tatay na aalis daw muna siya dahil makikipag-inuman siya sa kanyang mga kumpare. Kaya naman ay naiwan kami ng aking nanay sa aming bahay kasama ang matandang lalaki na pinagpahinga namin. Ako naman po ay naglatag na lamang ng banig sa sahig at doon natulog katabi ng nanay ko. Habang lumalalim po ang gabi, naalipungatan ako. Bigla kasing nagsipag-ingayan ang mga manok namin sa labas. Sa sobrang iba ng mga huni ng mga manok ay agad akong napabangon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bintana upang sana ay silipin kung anong mayroon sa labas, ngunit pinigilan ako ng aking nanay. Nagising din siya kasi at hinawakan nito ang aking damit. Buong akala ni nanay ay tatakasan ko siya at papunta ako sa sayawan. Pero sinabi ko sa kanya na wala po akong balak na bumalik doon sa liwasan. Sinabi ko na lang sa kanya na tila kasi kakaiba ang mga huni ng mga manok sa labas. Kaya naman ay sabay naming pinakinggan ang paligid. Noong mapansin din ni nanay na tila kakaiba nga, ay agad kaming kinabahan. Binuksan ni nanay ng bahagya ang bintana. Doon ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Sinabi niya sa akin na mayroon daw malaki at itim na aso ang nasa labas. Hindi agad ako naniwala sa kanya, kaya naman sumilip din ako sa bintana na bahagyang nakabukas. Tama nga, doon ay may naaninag akong kakaibang nilalang pero hindi malinaw sa akin kung malaking aso ba iyon dahil sobrang dilim po. Kaya naman kinuha ko ang flashlight at itinuto ko ito sa labas. Napaatras na lamang ako nang makita ang isang malaking aso at nag-anyong bilang isang matandang lalaki. Natuliro kaming bigla ng nanay ko nang biglang lumingon ang matandang lalaki sa aming direksyon. Kagat-kagat nito ang isang patay na manok na nakatali pa sa bakuran. Nagsituluan ang mga dugo na nagmumula sa bibig ng matandang iyon. Agad namang sinara ni mama ang bintana at tiniyak na nakasarado iyon ng maigi. Biglang naisip ko, yung matandang iyon, hindi kaya iyon yung matandang pinatuloy namin? At upang kumpirmahin na iyon nga ba talaga ang matanda na pinatuloy namin, tinignan namin ni nanay ang matanda sa sala. Ngunit wala doon ang matanda. Patunay lamang na ang matanda na aming nakita sa labas ay ang matanda na pinapasok namin sa bahay. Agad na tumakbo si nanay patungo sa nakabukas na bintana sa kwarto. Pinaniniwalaan namin na sa bintanang iyon dumaan ang matanda palabas. Ngunit hindi pa man naisasara ni nanay ang bintana, agad na may mabalahibong kamay ang biglang lumitaw sa bintana. Hinigit nito ang braso ni nanay na ikinabalisa ko. Agad naman akong tumakbo patungo sa pwesto ni nanay at hinila ko siya papalayo sa bintana. Nang maramdaman ko na higit na mas malakas ang nilalang na iyon ay naghanap ako ng kung anumang pwedeng ipalo dito. Nakahagilap ako ng martilyo at agad kong pinukpok ang mabalahibong kamay nito. Noong makabitaw ang nilalang sa braso ni nanay, agad kong isinara ang bintana. Habang nasa loob ng bahay, ay ramdam namin ni nanay na ayaw kaming lubayan ng aswang na nasa labas. Paikot-ikot lamang ito sa bahay namin na wari bang naghahanap ng butas o madadaanan papasok. Kinakalabog pa nito ang pintuan at naririnig na namin ang kanyang angil na kagaya ng isang bangaw na aso.
Maya-maya lamang ay biglang tumahimik ang paligid. Bahagyang nabawasan ang kaba namin ni nanay, pero muling bumalik ang takot namin nang marinig namin ulit ang malakas na pagkalabog sa aming bintana. Paulit-ulit iyon na kumakalabog na halatang sapilit ang winawasak na ang bintana ng aming bahay. Kalaunan ay yumugyog ang bahay at dinig namin na may mabibigat na yabag na nagmumula sa kwarto ng aming bahay. Doon ay nalaman naming tuluyan na ngang nakapasok ang aswang sa aming bahay. Inutusan ako ni nanay na manatili lamang ako sa kanyang likuran. Pinoprotektahan niya ako laban sa aswang na nagtatangkang sunggaban kaming dalawa. Nakahagilap naman si nanay ng kutsilyo. Nakatuon ang kutsilyo sa direksyon ng aswang, pero baka sa braso ni nanay ang takot at labis na kaba. Nanginginig kasi ang kanyang braso ng mga sandaling iyon. Maya-maya lamang ay biglang lumundag ang aswang patungo sa aming direksyon. Napatakbo ako sa likod ng aparador habang si nanay naman ay pumailalim sa aswang. Napatalsik tuloy ang kutsilyo na hawak-hawak ni nanay. Binuhos niya ang kanyang lakas, pero higit na mas malakas sa kanya ang nilalang. Ang pangil ng aswang ay malapit nang lumapat sa leeg ng nanay ko. Ngunit bago yun, matapang kong kinuha ang kutsilyo at itinarak sa batok ng aswang. Dahil sa pangyayaring iyon ay ako ang napagtuunan ng aswang. Hinampas ako nito ng ubod ng lakas na naging dahilan para mapatalsik ako sa pader. Akma na sana akong susunggaban ng aswang nang bigla kong narinig si tatay na sumisigaw. Agad niyang sinipa ang pintuan ng aming bahay. Pagkatapos ay sunod-sunod na tinambangan ni tatay ng saksak ang nilalang. Dahil doon ay biglang napaangil ang nilalang. Hindi pa rin tinigilan ni tatay. Sinaksak niya ito ng sinaksak. Si nanay naman ay umiiyak na dahil sa takot. Matapos yun ay nanghina ang aswang at hindi na nagawang tumakas. Hindi nagtagal, nalagutan nito ng hininga kasunod sa pagpapalit nito ng anyo bilang isang matanda. Doon ko nakita ang sugat sa tiyan niya. Nalaman kong siya at ang malaking aso ay iisa. Agad namang kumalat sa purok namin ang balita, maging sa mga kalapit baryo namin. Sising-sisi ako dahil ako ang may kasalanan. Bakit ba ako nagpatuloy ng isang matandang hindi ko naman ganoon kakilala? Ngunit hindi naman ako pinagalitan ni tatay. Bagkus ako ay niyakap niya. Kinaumagahan, may mga bangkay na natagpo ang wakwak ang mga katawan at pinaghihinalaang kagagawa nito ng aswang na napatay daw ni tatay. Ang mga bangkay na iyon ay ang mga taong nawawala noong piyesta. Kinilabutan ng lahat dahil sa mga nakakapanghilakbot na kaganapang nangyayari sa aming baryo. Kung kaya't sa tuwing nagkakaroon ulit ng piyesta sa amin, naging mas maingat na akong makipag-usap, lalong-lalo na sa mga dayo. Isang pangyayari po sa aming buhay ang muntikan ng kumitil sa aming pamilya. Isang kasaysayan sa aming buhay ang hinding-hindi ko na malilimutan dahil lamang sa isang bagong dayo na nagawi sa aming piyesta. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo at maisa-ere po ito sa mga darating na araw. Maraming salamat po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Aljur. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Kasmot. Iyan po kasi ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko
Hilig ko po ang hiking at camping. Madalas akong mag-solo camp noon. Tuwing weekend po, sa halip na sumama ako sa aking mga kaibigan upang mag-happy-happy, ay nasa mga camping site po ako nagre-relax. Mas gusto ko po kasi ang ganoon dahil nababawasan ang stress at negativities ng sistema ko sa tuwing ginagawa ko po ito. Isa po sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko ay nang mag-camp po ako sa isang maling bundok. Taong 2001, mula sa Valenzuela, bumiyahe po ako sakay ng aking motorsiklo papunta sa isang camping site sa Tanay, Rizal. Wala pong nakakapasok na sasakyan sa lugar na iyon kaya kinakailangan ko pang iwanan sa isang parking lot sa ibaba ng bundok ang aking motor. Naroroon na din sa lugar ang registration office para sa mga umaakyat ng bundok kaya dumiretso na po ako doon. Walang tour guide doon dahil hindi naman kalayuan ang campsite. 9:00 na po ng umaga nang simulang kukuyabari ang trekking paakyat sa camp. Habang naglalakad ay may nakasabay po akong isang magandang babae. Alam kong sa camping site din ang punta nito dahil sa malaking bag na nasa kanyang likuran. Sinubukan kong kausapin ang babae. Ngumiti naman ito at nagpakilala ito sa pangalang Luwalhati. Nakipagkamay ako at nagsabay na kaming maglakad paakyat ng bundok. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kay Luwalhati kaya nawala na po sa isip ko ang paligid. Noong makaramdam ako ng pangangalay ng mga binti ko ay doon ko naisip kung bakit napakatagal yata naming marating ang camping site. Ayon kasi sa detalye na nabasa ko ay 15 minuto lamang ang layo noon mula sa parking area. Nagpalingalinga ako at napansin kong tila nag-iba na ang paligid. Hindi rin nagbago ang sikat ng araw. Tinignan ko ang relong pambisig ko at nagulat ako dahil hindi na ito gumagana. Nanatili lamang ito sa oras na 9:13 AM. Tinapik-tapik ko pa nga ang relo at nang hindi pa rin gumana ay hinubad ko na ito at inalog-alog naman. Automatic po ang relo ko at ilang buwan pa lang nang bilhin ko iyon kaya nakapagtatakang hindi na gumagana. Lumapit po sa akin si Luwalhati, Kuya Bari, at tinapik ako sa balikat. Sabay aya na magpatuloy na raw kami sa aming paglalakad para makapag-set up na raw kami at makapagpahinga. Sumunod naman ako kay Luwalhati na hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mga nangyayari. Maya-maya pa, narating namin ang isang patag na lugar na may mga nakatayo ng tent. May mga nagpapaapoy at naghahanda na ng mga pagkain nila. Kaagad ko namang inilabas ang tent at itinayo ito. Noong matapos akong mag-setup ay naupo muna ako at pinagmasdan ang paligid. Ramdam ko ang pagtama sa aking pisngi ng mamasa-masa at malamig na hangin. Napapikit ako at pinakiramdaman ang kapaligiran. Habang ginagawa ko iyon, ay bigla akong nakarinig ng isang boses ng lalaki. "Umalis ka na dito habang may oras pa." Napabalikwas ako sa gulat. Nagpalinga-linga ako sa paligid at hinanap kung sino ang bumulong sa akin. Pero wala namang malapit na camper sa akin maliban lamang kay Luwalhati na abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngumiti ito sa akin at tinanong kung ayos lang ba ako. Tango lamang ang naisagot ko. Muli kong tinignan ang aking relo pero hindi na talaga ito gumagana. Maya-maya'y nakaramdam na ako ng gutom kaya sinimulan ko nang ilabas ang mga gamit sa pagluluto upang maghanda ng makakain. Habang nagsasaing ako'y bigla ko na namang nadinig ang bulong na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa. "Kuya Bari,
Ramdam na ramdam ko yung hininga sa aking tenga ng kung sino mang bumubulong na iyon sa akin. Ngunit nang lingunin ko ito, wala naman akong nakikitang tao. Medyo nainis na nga ako dahil pakiramdam ko ay pinagtitripan ako ng kung sino sa mga naroroong kapwa ko camper. Tumayo ako at tinitigan isa-isa ang mga naroroon, ngunit ang lahat ay abala at wala ni isa ang lumingon sa akin. Kahit naiinis ako ng mga oras na iyon ay ipinagpatuloy ko ang paghahanda ng aking makakain. Nang matapos ako sa pagluluto ay hinanap ko si Luwalhati upang alokin sana na sumabay na sa akin sa pagkain, ngunit hindi ko siya makita. Sinilip ko rin ang kanyang tent pero wala siya ron. Nang pabalik na ako sa aking tent ay nakaamoy ako ng tila ba may nabubulok na hayop sa paligid. Umikot ako sa tent at gano'n na lamang ang galit ko nang makita ko ang isang patay na pusa sa likurang bahagi ng aking tent. Wala naman ito roon bago ako magtayo ng tent, kaya sa tindi ng galit ko, sumigaw ako at sinabing kung wala silang magawa ay huwag nila akong pagtripan dahil hindi ko sila uurungan. Tiningnan ko isa-isa ang lahat ng tao sa mga nakatayong tent sa di kalayuan sa aking pwesto, ngunit ni isa sa mga ito ay walang lumilingon. Patuloy lamang sila sa kani-kanilang ginagawa, kumakain, nag-iinom, nagtatawanan. Ang iba na may naghaharutan pa nga na tila hindi ako naririnig o nakikita. Lalapit na sana ako sa grupo nang makaramdam ako ng pagtapik sa aking balikat. Kuya Bari, paglingon ko ay halos masuntok ko ang taong tumapik sa akin. Isa yung matanda na may gulagulanit na damit at sirasirang sombrero na yari sa buli. Nakatitig ito sa akin at biglang nagsalita na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa at kung gusto ko ba daw makabalik sa aking pamilya. Biglang nagtayuan po ang mga balahibo ko sa katawan nang tumalikod sa akin ang matanda. Napakaraming ugat ng halaman ang nakadikit sa likod nito at kulay abo na ang balat na may naglalabasang mga insekto. Dali-dali akong pumasok sa aking tent at inayos ang aking mga gamit. Itinapon ko na rin ang niluto kong mga pagkain. Nang maitiklop ko ang aking tent ay siya namang pagsulpot ni Luwalhati at tinanong ako kung bakit ako naglilikpit. Pautal-utal kong sinabi kay Luwalhati ang tungkol sa matanda at ang mga sinabi nito sa akin, pero tinawanan lang ako nito at tumalikod sa akin bago naglakad pabalik sa kanyang tent. Dali-dali naman akong naglakad paalis sa lugar at doon ko lang napansin na hindi pa rin nagbabago ang liwanag ng araw sa lugar na iyon. Lilingon sana ako nang makita ko sa isang malaking puno sa aking unahan yung matanda at nagsalita ito na wag daw akong lilingon dahil hindi na ako makakaalis pa sa lugar na iyon. Kahit kating-kati akong lumingon ay sinunod ko ang sinabi ng matanda at nagpatuloy lamang ako sa paglalakad papalayo sa lugar na iyon. Kuya Bari, pakiramdam ko noon ay nakalutang ako sa hangin at tila ba walang laman ang aking ulo dahil sa magkahalong pagod at kilabot sa mga nangyayari sa akin ng mga oras na iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad at nang makaramdam ako ng pagod ay sandali akong huminto para uminom ng tubig. Nagpalingalinga ako sa paligid pero hindi ko na makita ang dinadaanan namin kanina ni Luwalhati. Puro malalaking puno at makakapal na halamang gubat lang ang nakikita ko. Nag-umpisa na akong mag-alala sa sitwasyon ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Sanay naman ako sa mga bundok at gubat pero sa pagkakataong iyon tila ba
nawala lahat ng mga nalalaman ko. Sinubukan kong maglakad muli at hinanap ang daan pero hindi talaga ito makita. Naghalo na ang nararamdaman kong pagod, takot at gutom pero pinipilit ko pa rin itong indahin dahil sa kagustuhan kong makalabas nga sa gubat na iyon. Kuya Bari, hindi ko na kinaya pa ang pagod at bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na rin alam ang mga sumunod na nangyari pagkatapos nun. Nang magmulat ako ng mga mata, ay medyo nanlalabo pa ang mga paningin ko. Nakakarinig ako ng mga tawanan at kwentuhan sa paligid. Nang luminaw po ang paningin ko, ay halos mapaluha ako dahil sa pinaghalong kilabot at pagkabigla. Sa kadahilanang naroroon na naman ako sa campsite at nasa loob ako ng aking tent na kanina lang ay iniligpit ko na. Bumangon ako at lumabas sa tent. Una kong nakita ang mga niluto kong pagkain. Nakapwesto ang mga ito gaya ng dati bago ko itinapon. Nanlalamig na ang buo kong katawan ng mga oras na iyon kasabay ng pakiramdam na naiihi at nadudumi na ewan dahil siguro sa tindi ng takot. Hindi ko na maipaliwanag kung anong nangyayari kaya dali-dali akong naglakad papalayo sa lugar nang hindi na inililigpit pa ang aking mga kagamitan. Habang papalayo, napansin kong magdadapit hapon na. Lakad-takbo na ang ginawa ko, Kuya Bari, pero tila ba hindi ako nakakalayo sa lugar na iyon dahil dinig na dinig ko pa rin ang usapan at tawanan ng mga nagkakamp doon. Hindi ko na rin inabala pa ang aking sarili na lingunin man lang ang pinanggalingan ko dahil sa matinding kagustuhang makaalis na roon. Nang makarinig ako ng lagaslas ng tubig ay kaagad ko itong hinanap, pero habang humahakbang ako papalapit dito ay parang papalayo naman ng papalayo ang tunog nito. Manhid na ang aking mga paa at tuyong-tuyo na ang aking lalamunan. Kaya napahawak ako sa isang malaking puno ng kahoy habang habol hiningang nakayuko. Gusto ko nang umiyak at magsisigaw ng mga oras na iyon pero naisip kong wala namang makakarinig sa akin dahil sa itsura ng kinaroroonan ko ay alam kong walang sino man ang maaaring maligaw doon. Halos mawalan ako ng pag-asang makakaalis pa ako roon dahil hindi ko na maihakbang pa ang aking mga paa sa sobrang pagod at gutom. Nararamdaman ko ring anumang oras ay maaari na naman akong bumagsak at mawala ng malay. Sinubukan kong mag-usal ng dasal pero biglang nawala sa aking memorya ang mga salitang bumubuo sa dasal na Ama namin. Wala akong maalalang kahit anong dasal. Ultimo ang pag-sign of the cross ay hindi ko magawa. Nang muling magdilim ang paningin ko ay huminga ako ng malalim at tumingala sabay pikit ng mga mata. Doon ko lang nabanggit ng buo ang dasal na Aba, Ginoong Maria. Nang matapos ko ito ay nakaramdam ako ng ginhawa at pagmulat ko ay halos mapasigaw pa ako nang makita ko si luwalhati na nasa aking harapan na at nakangiti. Nagsalita ito at tinanong ako kung aalis daw ba ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Kuya Bari, alam kong may kakaiba kay luwalhati ng mga sandaling iyon. Pero nang ilahad niya ang kanyang mga kamay at sinabing ihahatid niya ako sa daan pabalik, ay hindi ako nagdalawang isip na hawakan ang kanyang palad. Pinapikit niya akong muli at inutusang sundin lang ang kanyang mga sasabihin kung gusto kong makaalis ng maayos sa lugar. Sinunod ko si luwalhati kahit sobra-sobrang kaba ang nararamdaman ko. Habang naglalakad kami
ay muli ko na namang nadinig ang kwentuhan at tawanan sa paligid ko. Napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Luwalhati at mas diniinan ko pa ang pagkakapit. Ilang minuto lang at pinahinto na ako ni Luwalhati sa paglalakad. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata at ganoon na lamang ang gulat ko dahil naroon na kami ni Luwalhati sa paanan ng bundok. Kuya Bari, takang-taka ako dahil maliwanag na naman ang paligid at parang hindi nagdaan ang gabi. Napansin ko rin na nasa lapag ang aking backpack. Nakaayos ito na tila ba hindi man lang nagalaw ang mga gamit. Nagpasalamat ako kay Luwalhati sa paghahatid sa akin. Ngumiti lang ito at nagpaalam na at sinabing kailangan niyang balikan ang mga gamit niyang naiwan sa campsite. Napasalikop ako ng aking mga palad at napahilo sa mukha habang tinitignan si Luwalhati na naglalakad papalayo. Doon ko din naalalang tignan kung anong oras na. Saktong 9:15 pa rin ng umaga. Napansin kong gumagana na muli ang orasan. Nang damputin ko ang aking backpack ay isang grupo ng mga may edad na lalaki ang lumapit sa akin at tinanong ang pangalan ko. Kuya Bari, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi nila. 3 araw na daw nila akong pinaghahanap. Tinanong nila ako kung saan ako nagpunta at nang ituro ko sa kanila ang dinaanan namin ni Luwalhati ay napaantanda ng krus ang ilan sa kanila dahil ayon sa mga ito ay sa maling bundok daw ako napadpad. Kilala raw ang bundok na iyon na nangunguha ng mga hikers at campers. Tinanong din nila ako kung hindi ko ba daw napansin ang mga barbed wires na nakaharang sa daanan at ang malaking sign na no entry. Nang muli kong tignan ang dinaanan namin ni Luwalhati, ay laking gulat ko nang makita ko roon ang isang puting signboard na may nakasulat nga na no entry. Kaagad akong dinala sa klinikang naroon din sa parking area upang suriin ako. Ayon sa nurse na naroon ay kailangan ko din daw magpatingin sa doktor upang makasigurong walang anumang sakit ang nakuha ko sa gubat sa loob ng 3 araw. Kuya Bari, ang buong akala ko po'y tapos na ang hiwagang dinanas ko sa gubat na iyon. Ngunit iyon pa lang pala ang umpisa ng dadanasin kong paghihirap. Pag-uwi ko ay kaagad akong nagpa-check up sa doktor. Maayos naman daw ako, bukod sa slight dehydration ay wala naman daw silang nakikitang problema. Nang gabing iyon ay naisipan kong mag-unwind, kung kaya't bumili ako ng beer at cornic. Pumuesto ako sa balkonahe ng bahay namin sa 2nd floor. Habang umiinom ay iniisip ko ang mga pangyayari. Naitanong ko sa aking sarili kung sino nga ba si Luwalhati at bakit siya bumalik sa lugar na di ko mawari kung anong hiwaga ang gumabalot. Habang humihit-hit ako ng sigarilyo ay nadako ang aking tingin sa tapat ng bahay namin. Bakanting lote ito, Kuya Bari, na ginagawang tambayan ng mga lasinggero sa lugar. May mga kalalakihang nag-iinom roon na hindi ko naman kilala kung sino-sino. Ilang minuto rin akong nakatitig sa kanila at noong tunggain ko ang laman ng aking baso ay isang pamilyar na muka ang nakita kong nakatayo sa likuran ng isang lalaking nag-iinom. Ito yung matandang lalaking nagpaalis sa akin sa campsite. Nakatitig ito sa akin at ngumisi na animoy nakakaloko. Halos masamid ako dahil sa pagkagulat ko, Kuya Bari. Sa taranta ko ay dali-dali akong pumasok sa loob ng aking silid at doon na ipinagpatuloy ang pag-inom ng beer. Kaagad naman akong nakatulog matapos kong ubusin ang 1 litrong beer na nainom ko
At iyon na ang pinakahuli kong naalala dahil ang mga susunod na bahagi nitong kwento ko ay si nanay na ang nagkwento sa akin. Ayon sa kanya, 12:00 ng gabing iyon ay bigla daw akong nagsisigaw. Pawis na pawis at hindi nila ako magising-gising. Punong-puno rin ng ugat at dahon ng puno ang aking higaan. Nang huminto ako sa pagsigaw ay pinunasan ako ni nanay ng bimpong basa dahil inaapoy na raw ako noon ng lagnat. Dahil sa lakas ng pagsigaw ko ay nagising ang mga kapitbahay namin at kumatok sila sa bahay. Nakiusap naman si nanay sa kumpare niya na kung maaari ay maitakbo ako sa ospital. Pagdating Kuya Bali sa pagamutan, nagsimula na raw akong magsuka ng kulay itim na parang burak at may mga kasamang ugat ng halaman. Ayon sa resulta ng isinagawang test sa akin ay nagkaroon daw ako ng bakterya sa sikmura na maaaring nakuha ko sa pag-inom ng tubig at pagkain ng mga ligaw na halaman sa gubat na hindi ko nailuto ng maayos. Halos 1 linggo ang lumipas po nang magkamalay ako. Hindi ko na maramdaman noon ang aking mga paa at hinang-hina ako. Muling nagsagawa po ng test sa akin at nakitang mayroon akong parasite sa spinal column na posible daw dahilan kung bakit hindi ko maigalaw o maramdaman man lang ang aking mga paa. Halos sumuko na ako noon Kuya Bari dahil sa sinasabi ng doktor na mawala man daw ang parasite ay 50-50 ang tsansa kung makakalakad pa ako. At isa pa ay napakamahal ng gagastusin sa rehabilitasyon upang makalakad akong muli. Nagtagal pa ako ng higit 2 linggo sa ospital upang maobserbahan. Nang papaubos na po ang aming ipon, kung kaya't nagpasya na po akong lumabas dahil wala din namang nangyayari sa mga pag-inom ko ng mga gamot. Bumagsak na rin ang katawan ko at lumiit na rin ang mga hita at binti. Kinausap ko si nanay na baka hindi doktor ang kailangan ko kung hindi isang albularyo. Naniniwala naman si nanay sa mga ganoon kaya nakumbinsi ko siya at pagka-uwi namin ay kaagad na siyang naghanap ng magaling na albularyo. Una naming nilapitan ay isang manggagamot na taga Cavite. Mataas siyang maningil pero ipinangako niyang mapapagaling niya ako. Tumagal ng halos 1 buwan ang ginagawang ritual gamutan ng albularyong ito. Ngunit wala akong nakikitang pagbabago kaya nagpasya akong magpahanap ng ibang manggagamot. Isang kapitbahay namin ang nagtanong kay nanay tungkol sa kalagayan ko. Nagrekomenda naman ito ng isang magaling daw na manggagamot na kilala bilang si Ka David. Sinubukang lumapit ni nanay sa manggagamot at kaagad naman itong nagpaunlak na suriin ako. Dito namin nalaman na hindi basta-basta ang sitwasyon ko. Kaagad na nagsagawa ng gamutan si Ka David at habang nag-uusal siya ng mga salitang hindi ko maunawaan ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Ayon kay nanay ay ilang minuto lamang at bigla daw nagbago ang boses ko. Naging boses matanda ito at galit na galit kay Ka David. Alam nilang may kung anong nakasapi sa akin ng mga oras na iyon kaya hindi na rin napigilan ni nanay ang mapaiyak. Nang simulang magtanong ni Ka David sa nakasapi sa akin ay puro pagtawa lang daw ang sinasagot nito. Pero sa bandang huli ay nagsalita din daw ito dahil sa pagpapahirap ng manggagamot at sinabing kukunin na raw ako nito dahil hindi daw ako nababagay sa mundo ng mga tao. Kailangan daw ako sa kaharian nila at ipapakasal sa kanilang prinsesa upang magpakarami. Iyak daw ng iyak noon si nanay dahil sa mga nadidinig at nasasaksihan niya.
Habang nag-uusal ng mga orasyon si Kadavid ay panay daw ang suka ko ng mga putik, tuyong dahon at mga ugat ng halaman. Kuya Bari, tumagal ng halos 1 oras ang ginagawang gamutan ni Kadavid bago tuluyang nagapi ang nakasanib sa akin. Noong magmulat ako ng aking mga mata ay wala akong maalala. Ang pagkakaalam ko lamang ay nakatulog lang ako. Pero nang makita ko ang nagkalat na putik sa sahig at mga tuyong dahon at ugat ng halaman, ay nakaramdam ako ng panlalamig sa buong katawan at kinilabutan ako ng katakot-takot. At doon ay ipinaliwanag ni Kadavid ang mga nangyari. Ayon sa kanya, nakursunadahan daw ako ng isang taga-ibang lugar kaya sinundan ako hanggang sa aming bahay. Isa daw itong elementong naninirahan sa mga bundok at mapunong lugar. Bihira daw itong kumursunada ng mga lalaki, kaya't tiyak daw na may kung ano sa akin ang nagustuhan nito. Kuya Bari, itinanong ko rin sa manggagamot ang tungkol kay Luwalhati, pero hati ang kanyang naging kasagutan tungkol dito. Maaaring ito raw si Maria Capra, ang Diyosang pumapangalawa kay Maria Makiling, at tagapangalaga ng mga hayop daw sa kagubatan. Dahil sa kanyang sinabi ay nangilabot muli ako. Makalipas lang ang 1 buwan ay unti-unti ko nang naigagalaw ang mga binti ko at unti-unti nang bumabalik ang timbang ko, Kuya Bari. Sa ngayon po ay nakakalakad na akong muli at bumalik na ang dating sigla ko. Madalas pa rin akong mag-camping, Kuya Bari, na mag-isa. Ngunit tinitiyak ko na ngayon na hindi na ako muling magka-camping at hindi na magagawi doon sa maling bundok. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan niyo po at sana'y mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kasmot. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.